humarap. He cannot stand in the hearing. Hindi daw niya kaya na pumunta sa hearing at hindi daw niya kaya na i-present yung kanyang sarili kasi unfit daw yung kanyang health, hindi daw niya kaya, etc. etc. Dami-daming mga alibay. Samantalang kung pakikinggan natin si Inday, no? Kung pakikinggan natin yung sinabi ni Inday nitong August, ang sabi ni Inday, maayos daw ang kalagayan ng tatay niya. Na yung tatay daw niya, bagamat daw pumayat, pero nakikita daw niya na mas healthy daw ngayon. Maayos daw kalagayan ng tatay niya, bagamat pumayat, pero healthy daw ang kalagayan. Maayos kasi daw, mas, kumbaga, yung pagkain ng tatay niya ngayon ay talagang alaga. May nutritionist. Hindi siya pinapakain ng mga gusto niya. Na, bawa, Coke ng Coke, Coke Zero ng Coke Zero, walang ganun. O lechon ng lechon, walang ganun. Humba ng humba, walang ganun. So, ang pinapakain daw kay Duterte ngayon ay talagang yung pang-healthy, yung kailangan niya. So, meaning to say, ang sabi po ni Inday, oo, pumayat nga yung tatay niya, pero healthy. Yun yung niya, yun yung statement niya, yung nung August, sinasabi niya, healthy ang tatay niya, pumayat pero healthy. Ayun, biglang malalaman mo na lang, nag-apila. Kasi unfit daw yung tatay niya. Hindi daw fit yung tatay niya na humarap para basahan ng charges. Kasi, hindi daw fit. Kasi, his health is failing. Sabi nila sa mga mamamayang Pilipino na, yung tatay niya ay failing yung health. Dapat nang iuwi sa Pilipinas. So mga kaibigan, etong kanilang strategy ngayon ay nakikita na pagsisinungaling. Strategy para kaawaan. Strategy para i-delay ang hearing ni Duterte. So same strategy na ginagawa ni Sara dito sa Pilipinas. Diba? Puro pagdi-delay, puro mga technicalities yung tinitira nila, pero never silang umatake gamit ang katotohanan. Kapag sila umatake, kapag sila ay humihingi ng bawat umaapila, ginagamit po nila yung mga technicalities, yung mga legalities. Never pa po silang umatake na ginamit nila ang katotohanan kasi wala naman silang truths. Wala silang katotohanan. Wala po silang katotohanan dahil lahat naman po ng kanilang mga sinasabi ay puro mga kasinungalingan. Hindi nila kayang labanan gamit ang katotohanan kasi alam nila na talagang wala naman talaga silang katotohanan. Katulad na lang ng impeachment ni Bibi Sara Duterte. O anong ginawa nila? Nilabanan nila gamit ang legalities. O kinestyon nila yung 1-year rule ban na sinasabi. Pero nasagot na yon, di ba? Nasagot na wala naman talaga. Pero magtataka ka kung paanong ang Korte Suprema ay nagmadali na magdesisyon para ideklara na ang impeachment ni Sara Duterte ay unconstitutional. Kung paano nila minadali ang desisyon para maihabol sa sona ng Pangulo, ay gano'n naman sila ngayon. Inuupuan at tinutulugan naman nila ang motion for reconsideration ng House of the Representatives. So halata mong may bias. Kasi minadali yung pagdideklara na unconstitutional. Kasi alam nila na ang sinabing timeline ni Chis Escudero ay after ng sona ng Pangulo, mag-i-start ang trial, ang impeachment trial. So ang ginawa ngayon ng Korte Suprema, dahil na rin
sa panunuhol ng mga senador na to, nakakampi ni Duterte. Mga kaibigan, ang ginawa ng Korte Suprema, ng Supreme Court ay minadali ang pagdidesisyon. Minadali na inihabol nila na wala pang sonang Pangulo, kailangan makapagbaba na sila ng desisyon na unconstitutional. Kasi once na nagkaroon ng sonang Pangulo, kinabukasan, automatic, magkakaroon ng trial. Kaya minadali talaga nila na habulin na wala pa yung sona ng Pangulo, a day before the sona of the President, kailangan madeklara na. Kaya minadali ng Korte Suprema. Pero ngayon, tinutulugan nila ang motion for reconsideration ng Congress at ng iba pa na mga naghain ng motion for reconsideration. Tinutulugan nila, mga kaibigan. Diba? So, nung nangyari kay Jesus Cordero, ayun, na fourth win. Na fourth win si Jesus Cordero kasi naggalit ang taong bayan sa kanya. Naggalit, di ba? So, mga kaibigan, ngayon, may pag-asa na. May pag-asa na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May pag-asa na. Di ba? Yan. So, ito mga kaibigan, no? Pagdating naman dito, no, kay Duterte naman, ang ginawa din ni Kochman, pati itong mga Duterte, ang ginawa din nila, ginagamit naman nila ngayon, no? Yung health naman. Health daw, di umano ni Duterte. Napansin niyo ba, mga kaibigan? Magtataka ka, biglang nag-announce. Bawal daw ikwento kung ano ang nangyayari sa loob. Saan ka nakakita na pati yung health ng patient, ng nakakulong na si Duterte, pati yung kanyang health ay bawal sabihin? Saan ka nakakita na pati yung kanilang mga pinag-usapan na tungkol sa pamilya ay bawal? So, bakit pinagbawal ni Kochman? Isa lang ibig sabihin. Kasi, mga kaibigan, kaya pinagbawal kasi nasasabi kasi ni Sara Duterte ang tunay na kalagayan ng tatay niya. Yung tunay na kalagayan ng tatay niya na maganda ang kalusugan, nasasabi ni Sara sa mga tao. At itong si Kochman, gumagawa siya ngayon ng strategy na palalabasin nila na si Rodrigo Duterte ay failing ang kanyang health, na kunwari ay grabe, ang kanyang health ay bumabagsak. Grabe. Angayayat na siya. Bumabagsak ang health niya. Kailangan na siyang pauwiin sa Pilipinas. Strategy. Yan po ang dahilan kung bakit pinigilan ngayon itong mga Duterte na magsalita at ikwento ang mga nangyayari sa loob ng detention cell ni Duterte. So ngayon, bawal na po sila magsalita tungkol sa health ng tatay nila. Hindi po sila pwedeng magkwento ng kahit ano. Kasi nga, si Kochman ay umi-strategy. At yung kanyang strategy ngayon ay bulok na strategy. Magpapaawa effect, magsisinungaling na si Duterte daw ay failing daw ang kanyang health, na bumahabagsak daw ang kanyang katawan, bumahabagsak daw ang kanyang health. Pwede ba, Pangulong Bongbong Marcos, maaari bang payagan mo na o pauwiin na dito si Duterte? Kawawa naman, matanda na, bumahabagsak ang kanyang health. So yan po ngayon ang strategy ni Kochman. Kanya, mga kaibigan? Alam niyo ito ha,
Dinidelay nila ng dinidelay. So, delay na naman, no? Nagpapakita lang yan, mga kaibigan, ng katotohanan. Kasi ikaw, yung nasasakdal. Kung alam ng inyong abogado na wala kang kasalanan, at kung alam mo rin na wala kang kasalanan, di ba, usually, kayo yung magmamadali. At ayaw nyo ng dinidelay ang hearing. Yan yun, mga kaibigan. Kapag wala kang kasalanan, ikaw mismo ang humihiling na pwede ba, huwag na tayo mag-delay. Tapusin na natin to para matapos na makalaya na. Yun yun. Ikaso sa case po ni Rodrigo Duterte, dinidelay nila ang hearing kasi alam po nila exactly na si Duterte ay guilty. Alam nila na hindi kayang lusutan ni Duterte itong kanyang kaso na crime against humanity. Dahil sa dami ng kanyang inamin na siya ay pumapatay, na siya ay nag-order na shoot to kill, siya ay nag-order ng lahat na magtsugi. Kaya alam yan ni Kaufman, alam yan ni Duterte, na wala siyang kawala dito. Alam nila yan na si Duterte ay makahatulan ng guilty. Kayo, mga DDS na nakikinig sa akin, alam nyo rin na guilty si Duterte. At alam ko na alam nyo rin na hindi talaga si Duterte mapapawalang sala. Dahil ang dami niyang pronouncement. My God, ang dami niyang sinasabi. Pinagyayabang. Sinabi niya na, I order them shoot to. Meron pa siyang, yes, I killed three of them. I don't know how many bullets have entered, I don't know how many bullets of my gun have entered into their body. Ang dami niyang pinagyayabang. Tapos meron pa siyang, gusto ko, ikaw ang gumanon. Para sa'yo ko ibibigay ang 3 million. Ang dami niyang pronouncement, mga kaibigan, na siya ay nag-uutos ng pagganon. Kaya kung titingnan natin, si Rodrigo Duterte ay hindi talaga makakawala. Hindi talaga siya makakawala, guys, no? Hindi talaga. Hindi talaga makakawala si Rodrigo Duterte. Dahil siya po, mga kaibigan, ay mayroong kasalanan. At, mga kaibigan, no? Naalala yung sa Congress, naalala nyo? Anong sabi niya doon? Sabi niya, sa Congress nga ba yun o sa Senate? Parang sa Congress yata niya sinabi, sabi niya na, ma'am, nagtataka nga ako Matagal na akong gumagano ng tao. Hanggang ngayon, hindi pa ako kinakasuhan. Yun nyo umamin siya. Sabi niya, matagal na akong gumagano ng tao. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakasuhan. Yun nyo, kaibigan. So, umamin si Rodrigo Duterte na matagal na siyang gumaganon ng tao. Pero bakit daw hindi pa siya kinakasuhan? Tapos meron pa siyang sinabi na sa Congress din, sabi niya, ang tagal-tagal naman ng ICC. Kung hindi pa sila darating, bigyan ng pamasahe, ako na mismo pupunta doon. Sabi niya, siya daw mismo ang pupunta ng ICC kasi naiinip na daw siya. Palagi na lang daw sinasabi na may ICC pagkatapos wala naman. So, nung nangyari, narinig yata ng ICC, ayun, naglabas ng warrant of arrest. Diba? Ang yabang ang yabang. Tapos, nung nasa ICC na siya, anong ginawa niya? My name is Rodrigo. Yung kanyang angas, yung nasa ICC na siya, nawala.
angas niya nung nasa ICC na siya, nawala na. Sabi niyo, my name is Rodrigo Duterte.